Father, kami po ay nagpapasalamat sa umaga po ito. Salamat dahil kayo po ay nakila for giving us another Sunday na bawat isa po sa amin ay harap po sa inyo. Cleanse us, O God. Inisin niyo rin po kami. Humingi po kami ng forgiveness, God, dun sa mga past na days, Panginoon, na nag-fail po kami sa inyo, Panginoon. Forgive us, O God. And as we come to you, Panginoon, ngayong pong umaga, dalangin po namin that your presence, Panginoon, your Spirit, Panginoon, will move us, O God. Salamat, Panginoon, for this morning, and we glorify you, God. We magnify you. Everything we pray in Jesus' name. Amen. Amen. Medyo matagal akong nawala na parang 2 weeks. Medyo may mga, noong unang week, matento ako ng camp sa Clarkville, yung mga isi-share ko sa inyo sa mga susunod na mga messages ko. Tapos the other week, nagkaroon kami ng family outing kasi yung brother ko kahit sa Singapore, umuwi, tapos Monday, uwi rin siya. Okay? Medyo nag-relax ng konti. Diba? Sino ba dito yung gustong palaging nakarelax? Ayaw nyo? Ayaw nyo yung laging nakarelax? Relax sa ito pag-uusapan natin, ano? Habang ginagawa ko ng mensahe, sabi ko ang magandang title talaga, Rest and Peace. Kaya parang, pag narinig yung Rest and Peace, parang ano naman yung yayaw na, alis na. Rest in peace yun. Pero yung message ko, yung mga susunod, yung presence ng Lord, ano ba yung ibigay? Kasi yung unang pag-uusapan po natin ay yung kapahingaan po sa presence ng Panginoon. Amen? Amen. Diba? Sinasabi dito sa pag-uusapan natin, kapag yung presence ng Lord nasa buhay mo, meron kang palaging kapahingaan. Amen? Amen. Diba? Ganun po yung gustong sabihin ng Panginoon sa atin. Pupunta muna tayo sa Old Testament ngayon. Okay? Ito yung time na si Moses, dala-dala niya, sinugo siya ng Panginoon para doon sa Promised Land, tapos kasama niya yung mga Israelites. Mukhang dito sa eksena ito, parang napagod na yata si Moses. Okay? So maraming mga struggle, maraming battles dun sa pag-lead ni Moses. Doon sa mga tao papunta dun sa Promised Land. Likewise, sa ating buhay, ganyan din, ano? As we go on, okay? Doon sa ating buhay, makikita natin maraming mga struggles talaga. Okay? Sabayan ko po sa, rest in the presence of God. Yan yung gusto natin pag-usapan ngayon. Merong kapahingahan kapag yung presence ng Panginoon na nasa ating buhay po. Yung ating pong verses ngayon ay makikita sa Exodus 33, okay, 14 hanggang 16. Samahan niyo po ako sa pagbasa. Exodus 33, 14 hanggang 16. Pakisundan po ako. And the Lord replied, "My presence will go with you, and I will give you rest." Sabi ng Panginoon kay Moses. Then Moses said to him, "If your presence does not go with us, do not send us up from here. Now how will anyone know that you are pleased with me and with your people unless you go with us? What else will distinguish me and your people from all the other people on the face of the earth?" Yung sinabi ng Panginoon, hindi po ang Panginoon. Meron akong naalala sa kantang tuloy Don Moen, yung "If your presence doesn't go with us." Di ba may song na ganyan? If your presence doesn't go with us, Lord, we don't want to leave this place. Parang ayaw nyo maniwala ganun yung, diba, yung song na ni Don Owen, sinasabi niya na Lord, kung yung presence mo wala sa amin, hindi kami aalis dito. Ganyan-ganyan yung sinabi ni Moses sa Panginoon. Most probably, yung time na yan yung time prior dun sa eksenang to, nangyari dito, si Aaron, siguro napagod na rin si Aaron sa mga Israelites. Nagpa-collect siya ng mga gold, tapos ginawa nilang statue, gold na sinasampa yung time na to. Tapos sabi ng Panginoon, dahil sa stiff neck kayo, dahil sa matigas ang ulo nyo, hindi ko sasama sa inyo. Okay? Pupunta kayo dun sa Promised Land, kayo na ang bahala, hindi ko kayo sasamahan. Yun yung sabi ng Panginoon sa mga Israelites. Okay? And si Moses, lagi nang sinisik yung Panginoon. Merong tent doon na pinupuntahan si Moses. Pag pumapasok si Moses doon, yung malaking cloud, yung kumpul-kumpul na cloud,
Humaharang dun sa pinaka-tent. Tapos pag lumalabas si Moses, umaagis na yung cloud. Okay? Matindi yung usapan ni Moses sa kanyang Lord ng time na yun. Okay? And sabi ni Moses, most probably, Lord, parang napapagod na rin ako. Pero sabi ng Lord, ito yung eksena yun. Sabi ng Panginoon, Moses, okay, I will be with you and I will give you rest. Amen. Pakisabi nga, rest. Rest. In peace. What in peace? Rest po muna tayo. Okay? Diba? Rest. Kapahingahan. Iyan yung ino-offer ng Panginoon sa atin. Maraming mga katotohanan po tayong makikita sa mga talatang no, simpleng talata. Lagi ko nga po sinasabi po sa inyo, dun sa Bible na merong mga mark na red, yung word ng Panginoon, bawat salita ng Panginoon, merong matinding impact sa ating mga buhay. And itong time na ito, nagsalita na naman ng Panginoon, sabi niya, my presence will go with you and I will give you rest. Ginaranti, inassure ng Panginoon 100% na yung presence ko nasa iyo. Okay? Promise ng Panginoon, yung presence ko nasa iyo. Promise, pangako ng Panginoon. Okay? Sa trabaho po namin, bumibili rin po kami ng mga materials na ginagamit sa kumpanya. Tapos may mga nakikita doon na parang warranty. Sinasabi, pag may mga bidding ang tawag doon, sasabihin ng mga bidders, ang warranty niyan, ganito, for this year, sasagutin namin yan. For 3 years, for 5 years, merong warranty. Tama po ba? Di ba ginagaranti na nakasisigurado kami na okay yan. After yung 4 years, 5 years na yan, sasagutin namin yan. Okay? Wala kang makikita na warranty na sasabihin mo sa, hindi ba pwedeng lifetime yung warranty yan? Habang nasa kami ng materials, sasagutin mo, walang ganun kasi malulugi sila. Okay? Nagbibigay ng warranty, parang promise yan na okay yung product namin. Pero iba ang Panginoon. Eternal na promise ng Panginoon. Limitless. Wala po siyang boundary. Wala siyang date na sinusunod. Pag sinabi ng Panginoon na ito yung promise ko sa iyo, kasama mo ako forever, eternally. Amen? Amen. Okay? So, yung Lord promise kay Moses. And kahit kailan hindi po nag-fail yung mga promises na yan. Okay? Mula nung umalis sila sa Egypt, papunta dun sa promised land, okay? Hindi nag-fail ang Panginoon. Kahit na marami po silang mga failure, yung mga tao nag-fail, the Lord never fails. Yung pagmamahal ng Panginoon never fails. The Lord never gives up. Hindi po nag-give up yung pagmamahal ng Panginoon sa atin. Amen? Diba? Once in a while, or palagi, nag-fail tayo sa Panginoon. Pero palagi rin, the Lord, kinukuha tayo ng Panginoon, the Lord get us up, and sasabihin ng Lord, pwede ka ba? Kaya pa yan. Magiging victorious ka ba? Diba? Yung mga stories nga sa Bible, makikita natin kung sino yung mga maliliit, kung sino yung mga wala ng kwenta, yung ginagamit ng Panginoon para sa kanyang gawain. Amen? Amen. Diba? Hindi natin pwedeng ilimit yung kakayahan ng Panginoon. When the Lord promise, nag-promise ang Panginoon sa atin, tinutupad ng Panginoon yung mga promises na yan. Okay? Diba? Kailangan tayong mag-lean sa salita ng Panginoon. Sabi sa Psalms, your word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Sabi ng Panginoon. Diba? Yung salita mo, iyan yung nagbibigay sa akin ng daan. Iyan yung gumagabay sa akin. Yung sinasabi ng Panginoon sa atin. Okay? Point number 1, makikita po natin, promise is a promise, sabi ng Panginoon. Susundin ko yung promise na yan para sa iyo, sabi niya kay Moses. And that is the same promise that the Lord gave to us. Yan yung the same promise na binigay ni Kristo para po sa atin. Sabi po sa Matthew 28, remember? Ano sabi sa Matthew 28? Make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit, and teaching them to obey. And I will be with you until the end of the earth. Eternal yung promise ng Panginoon.
walang hanggan ang promise ng Panginoon. So Romans 8:38, remember, sabi niya, "For I am convinced that neither death, nor life, nor angels, nor demon, nor any other power, nor height, nor depth, nor anything else in the creation, nothing can separate me and you with the love of God through Christ our Jesus." Amen. Amen. Yun yung promise ng Panginoon. Ang maganda po sa Old Testament, kung babasahin po natin, prepare hinahanda ng Panginoon yung mga tao para sa New Testament. Remember, ang promise ng Panginoon kina Moses sa mga Israelite, ipunta sila doon sa promised land. Okay? Sa isang lugar na nireserve ng Lord para sa kanila. The same promise yung pre-promise ni Jesus sa atin sa generation ngayon. Amen? Diba? Sabi ng Lord, "I will prepare a place for you." Okay? The only difference, ang nagkaiba lang po dyan, yung preparation po dyan, yung promise ng Lord papunta sa promised land, yung sa lupang pangako, nag-work sila sa law. You should have to follow this one. Kailangan sumunod kayo sa law. Pero dun sa pagdating ni Kristo, kaya sinasabi natin, it is by grace that we have been saved. Dahil dun sa grasya mo ng Panginoon, papunta dun sa promised kingdom ni Jesus is by grace. Yun yung pagkakaiba. Ano po yung gustong sabihin ng Lord dyan sa Old sa New Testament promises? Gustong sabihin ng Panginoon na wala tayong magagawa through our efforts. Diba? Hindi po natin kayang isalba yung sarili po natin. Kaya mayroong mga law na pinakita ang Panginoon. At sinasabi ng Panginoon, nakita niyo na itong mga law na binigay ko sa inyo. Kahit anong gawin niyo, hindi niyo kayang i-save ang sarili niyo. The reason why the Lord gave grace sa New Testament para sinasabi ng Panginoon, sa akin pa rin kayo lalapit. Sa presence ko pa rin kayo magdidepende. And sa presence ko, merong rest. Merong kapanatagan. Amen? Amen. Okay? Diba? Napakabuti ng Panginoon. Everything linano ng Panginoon para sa atin. Sabi dito, kapag nag-rest tayo dun sa quieting spirit ng Panginoon, yung spirit po natin, naririnig po natin yung sinasabi ng Lord sa ating buhay. Amen? Diba? Pag nag-rest ka sa Lord, dun sa dwelling place ng Panginoon, yung resting place ng Panginoon, naririnig mo ito yung pinagagawa sa akin ng Panginoon. Diba? Naririnig mo na something ngayon, pinapuntawan ng Lord dito para sumamba sa Kanya. Amen? Amen. Diba? The reason why we are here, para sumamba sa Panginoon. Naririnig po natin yung gustong sabihin ng Panginoon. And the fact, yung kaputihan na ng Diyos ang nag-move po sa atin, we follow, sumusunod tayo dahil yung presence ng Panginoon nasa ating buhay. Nire-remind tayo once in a while na brother, na sister, o kung gagawin yan kasi ito yung gusto mong ipagawa para sa'yo. Ganun po kabuti ang Panginoon. Lahat na pinili ng Lord po para sa atin. Lahat na binigay ng Lord para sa atin so that we can rest in His presence. Amen. Okay? Diba? The Lord leads us. Nililid po tayo ng Panginoon. Nagbibigay ng strength yung resting place ng Lord para sa ating buhay. Hindi na natin kailangan magtrabaho. Hindi yung maging tamad, ganyan gusto. Ang sinasabi lang na hindi kailangan ng pagtrabahuan. Kasi yung Lord kumikigos palagi sa atin. Diba? All we need to do is to follow the direction of the Lord in our life sa ating mga buhay. Amen. Okay? Kailangan po natin na gawin yung mga bagay na gawing resting place yung Panginoon. Kasi yung presence ng Lord bibigay ng rest sa atin. Ano ba yung advantage na when we rest in our God? Diba? Nakikita natin yung mga bagay na unseen. Nakikita natin yung mga bagay na hindi nakikita ng mga mata po natin. Sometimes may mga dumadating po sa buhay natin na parang, ano ba ito? Nangyari na naman sa akin ito. Diba? Ano ba ito? Nangyari sa family natin ito. Diba? Pero, when you are in the presence of the Lord, nakikita mo, malayo pa lang na there is hope in the presence of the Lord. Panatag yung kalooban mo
na yung presence ng Lord will lift you up. Ganun yung gustong sabihin ng Panginoon sa ating buhay. Amen? Amen. Diba? Every day, marami tayong ina-experience ng mga problems. Kung ano nung mga di natin alam paglabas natin. Mga accidents dyan, ibang may mga taong ayaw sa atin, gali sa atin. Pero when you're in the presence of your God, our God, nagkakaroon ng resting place po sa ating buhay. Diba? Yung isang desert, yung isang deserto, when we find rest in the Lord, nakakita po tayo ng tubig. Nakakita po tayo ng ilog dun sa desert. Sa isang tuyong lugar, nakakita po tayo ng tubig. Sa isang madilim na lugar, nakikita po natin na mayroong light. Meron pong palaging hope kapag nasa presence ng Panginoon. And sinasabi lang ng Panginoon, ulit-ulitin, na yung rest ko, binibigay ko sa inyo kapag nasa presence niyo ako. Sabi sa Matthew 11:28, "Come to me, all of you who are weary and heavily burdened, and I will give you rest." The same promise, di ba? Parehong pangako. Yung pangako ng Lord sa Old Testament is the same promise of Jesus in the New Testament. God never changes. Hindi nagbabago ang Panginoon sa ating buhay. Amen? Amen. Okay? Pakisabi nga sa katabi ko, hindi nagbabago ang Lord sa iyong buhay. Amen? Diba? Every now and then, nililift tayo ng Panginoon. Kahit na parang walang pag-asa ng buhay. Diba? May mga taong ginagamit ng Lord sa ating buhay at sinasabi niya, brother, sister, malaki at meron pang magagawa ang Lord sa iyong buhay. Magiging victorious pa yung buhay mo. Diba? Ganun ang nakikita natin minsan diba? Pag may mga failure sa ating buhay, sasabihin natin wala ng pag-asa yan. Diba? Ganyan na yan, maliit pa yan, ganyan na yan. Diba? Dati pa yan, ganyan na yan. Okay? Wala nang pag-asa yan. Pero ang sinasabi ng Lord sa ating buhay, kahit ang daming failure ng buhay mo, diba? Kahit ang daming ibigay ng problema, sabi ng Panginoon, kukunin kita, aakain kita, and I will give you rest. Amen. Diba? Promise is a promise. Yun yung laging nare-remind sa atin ng Panginoon na we should depend on sa promises na binibigay niya sa ating buhay. I remember yung Psalms 23, ang ganitong verse na to. Sabi dito, di ba dito may mga portions, "The Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me lie down in green pasture. He leads me beside quiet waters. He restores my soul." Amen? Amen. Diba? Parang song ulit to. Diba? You make me lie down in green pasture. You will for nothing. Ayun naman po na. Diba? The Lord promises, yung pangako ng Panginoon, is a promise that we should hold. Yun yung gustong sabihin ng Panginoon sa ating buhay. Kailangan po natin mag-focus dun sa resting place na binibigay ng Panginoon sa atin. Yung presence ng God na nagbibigay ng rest, sinasabi ng Panginoon, you should focus on that. Kailangan mag-focus ka dyan. Okay? Yung dwelling place ko, kailangan mag-focus ka dyan. Pero of course, hindi madaling mag-focus. Maraming mga hindrances dyan, tama? Diba? Minsan nakafocus ka na dahil mga, diba, nag-church ka na, gusto mo pang munang ayusin yung buhay mo, tapos saka ka naman yayain ng mga barkada mo. Diba? Kung dati, ikaw ang nang nilibre, o sige, good time tayo, libre ko. Diba? Gusto mo nang magbago, sila naman ang magsasabi, sige, kami nang nilibre sa'yo. Wow. Opportunity yan, hindi ko kagastos, diba? Yung mga times na gusto mo nang mag-change, may mga temptations, may mga battles. Diba? Eh sinasabi ng Lord, you just need to sacrifice sometimes. Kailangan mong mag-sacrifice. May mga times na kailangan kang mag-sacrifice. Okay? Para makuha mo yung mga promises ng Lord sa iyong buhay. Okay? May mga times na kailangan i-give up mo yung isang bagay para makapag-spend ng presence ng Panginoon. Diba? Yun minsan yung mga battle natin, yung simpleng pag-attend sa Bible study group, yung simpleng pagpunta sa church kapag bingo, yung practices ng mga ministries, diba? Ang battle dyan ako. Diba? Showing ng Spider-Man, diba?
gusto ko mapanood ng Saturday kasi full blast yan eh. Diba? Pero may mga activities kayo na kailangan gawin. Diba? Sunday, meron kang may day ka sana ng Sunday. Diba, I have to go to church full day, may mga ministry activities pala. Sometimes you need to sacrifice para sa Panginoon, para i-claim yung mga promises and yung presence ng Lord sa ating buhay. Amen?